Base sa balitang kumakalat, masahol pa ang China sa hayop matapos mahuling tinatapon at kinukuha ang resupply ng Pilipinas. Sa bidyong inilabas ng sundalo ng AFP, makikita kung paano sila nakipag-agawan sa China, kung paano nakipagbuno ang AFP. Inaagaw at sinisira kasi ng China pagkain binabagsak sa West Philippine Sea. Akala construction materials daw kasi to, sabi ng China. Tamang bintang pa ang CCG. Wala daw bang common sense talaga ang China, sabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy. They lack common sense. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. You will see that what appeared there is all food stuff. The measured transparency approach is still there. Yung pala inabangan nila. Naku! Wala. Lapitan nyo kagad yung ano, lapitan nyo kagad. Ito nila yung para-drop. Yung item kagad, lapitan nyo, yung item. Ayun yung item. Oo, talihan ano lang nila. Yung item yung lapitan nyo, yung item. Kung may nahulog. Wala yan nahulog, pang ano na. Sa kanila yan, nahulog ng tropa nila. Ha? Nahulog. Yung item ko ninyo, yung parachute, kunin yung parachute. Loko. Loko, meron pa parachute, oh. Loko to. Nakita talaga nila. Naku, babagayin ata. Ultik na. Babagayin. Hilahin nyo yung ano, parachute. Hilahin, dalhin sa bangura. Medyo na ba ko na video, ha? Loko. Sa bangura. Babagayin kayo. Bangura lang kayo, bangura. Dalhin sa bangura. Mahulog sir ba? Huwag yung bangura. Yung mga baril natin, standby dyan sa ano, sa Grand Dam. Meron pa kayong baril sir? Baril natin yan, standby nyo dyan. Sir, recover tayo ang nauna para lang. Ako natin, ako. Good! Patay na yan, patay! Pero babala sa China ni General Bronner, karapatan daw ng AFP ang lumaban at ipagtanggol ang kanilang sarili. Pwede nga daw nilang barilin pa ang kalaban kung talagang sila ay mapapahamak sa West Philippine Sea. Mabuti na nga lang pagkain lang daw talaga ang sinira. Baka kasi ano pa nangyari sa West Philippine Sea. By coming very close to the BRP Sierra Madre, this causes alarm sa mga sundalo natin. Meron tayong sinusunod na mga rules of engagement. Pag ganun na kalapit yung kalaban mo, syempre dapat maghanda ka. All of our actions will be within the bounds of international law. Huwag nating hayaan na mag-escalate yung situation. Kaya nga po tayo mga Pilipino, ang ginagawa po natin is that we are practicing maximum tolerance. And we are practicing activities that promote international law. We did 4 sorties or 4 rounds of resupply. We were able to recover 3 of them. Unfortunately, one of the packages was intercepted by the Chinese. When they saw that it was only foodstuff, they threw it back into the water. Siguro naghahanap sila ng construction materials. Confiscating our supplies is illegal. Ang supply nasira, like yung mga bigas na basa, most of the supplies sunk, so sayang yung supply na yan. Pero buwelta sa Pilipinas ni Chinese Foreign Ministry, Mauning, Pilipinas daw talaga nagpapalala. Pilipinas daw talaga nung gugulo sa South China Sea. Sabay sabing ang Renai Rip ID daw talaga sa Pilipinas. Tayo daw nanghihimasok sa ayungin. 对于仁爱礁的局势，中方已经多次阐明了我们的立场。我想强调的是，
在仁爱礁问题上，菲方是不断侵权挑衅、激化矛盾的一方。我们要求菲方不要背信弃义，不要制造事端。对于这件事情，中国政府已经有明确结论，我们反对有关方面炒作这件事情，试图干涉中国内政。 Samantala, napamura naman si Senator Jinggoy Estrada sa walang tigil ng pangaras ng China sa West Philippine Sea. Di pa nga kasi tapos kaso ni Mayor Alice Guo daw sa Pilipinas, meron na naman panibagong video ng China sa ayungin. Sobra ng palala itong ginagawang pambubuli sa atin itong Chinese Coast Guard, and that is a reason to be alarmed. Pati yung sinasabi nilang pag merong mag-trespass doon sa tubig, sa territory natin, i-detain nila. Utang kasi meron isang Chinese official, a Chinese general na nagtanong, syempre medyo palaban yung tanong. The president answered it calmly, no? Hindi siya combative. At dun sa isa nagtanong, I forgot who asked that question. Direct question to the president. Kung sakasakaling may namatay na Pilipino, gawa ng water cannon, is it an act of war? Maganda yung sinagot ni presidente. If it is a willful act by the Chinese Coast Guard, then it might be close to war. Pero hindi naman niya sinasabi, game, gera na tayo. Wala siyang sinasabi gano'n. We are not preparing for war. Okay? Lahat, actually, I was there present nung doon sa Campo Aguinaldo, nung pinakita nung mga Amerikano kung paano nila protektahan yung ating territory, no? I was there together with the president. Talagang napaka-sophisticated ng kanilang mga equipments. Nakakaingit nga dahil yung kung i-compare natin yung mga gamit natin as compared to the equipments and ships of Chinese tsaka American, talaga malayong-malayo tayo. Ay, yung pagpa-file ba ng diplomatic protest, sir? May magagawa pa ba yan? Parang ang dami na nating na-file na diplomatic protest. Well, I think we have already filed ilan na ba? Mga 300 to 600 diplomatic protests. And pakiramdam ko walang nangyayari, but still that is our only option to file a diplomatic protest. Well, hindi naman natin pwedeng girahin yung mga yan, diba? Pero yung dialogue or mga diplomatic, we had a lot of dialogues already. Actually, pinatawag pa nga ng Malacanang or DFA yung Chinese ambassador, but still they keep on bullying us every day. May nababasa lang tayo sa pahayagan, sa narinig natin sa radyo na nagwo-water cannon na naman, ganun-ganun. Kung ano-ano mga ginagawa nito, mga pagbubuli nito, mga inchik na ito. sir, doon pa rin yata sa Singapore, doon sa Shangri-La International Institute for Strategic Studies. Yung Defense Minister ng China, in-acknowledge nila yung importance ng newly renewed military-to-military communications with US as tensions escalates dito daw sa Asia Pacific. Pero, inakusahan din nila ang Washington of causing the friction with its support dito daw sa Taiwan at sa Pilipinas. Do you think so, sir? No, I don't think so. I totally disagree with the statement made by this Chinese official or Chinese general. Dahil yung siguro yung sinasabi nila yung mga balikatan exercises na nangyayari dito sa atin, no? Alam mo, yung speech ni Presidente, I was there, I was present, I was listening to his almost an hour speech, and he covered everything. Even the 3 questions that were propounded to him, he answered it very well. No? He was not combative. That is also an option, and I am willing to support if there is such move. Well, wala naman tayong magagawa. That is only our option left. That might be only our option left, no? To file another case against China. Marami pa rin mga katulad nga yung binabasa natin araw-araw sa mga pahayagan. Araw-araw binubuli tayo. Kung ano-ano narinig natin, kawawa rin na yung ating mga sundalo.
ang Office of the Ombudsman nag-impose na ng 6 months suspension kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo at sa ilang pang local officials. Sa tingin niyo maganda ba itong development para talagang mas magawa yung investigation? Well, it's a welcome development for us, especially those investigating her case here in the Senate. It's a welcome development for us that she was meted out a 6-month suspension by Ombudsman, no? By the Ombudsman. Para wala na siyang influence, para hindi niya magamit ang kanyang influensya. Yun lang ang intention nun, huwag magamit yung influence. Yes, It doesn't mean na may nakita ng strong evidence. Wala pa. Kasi medyo malalim tong investigation na gagawin. Kasi yung father, yung tatay hindi na yata malocate, nasa China na yata, pati yung nanay, no, who we all think is a Chinese citizen, di ba? Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.